Yan. Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at syempre magandang araw sa lahat na manonood ng video to. Magandang araw sa inyo. Sa video natin ngayon guys, kasi may nagtatanong bakit daw yung hamster niya nanganak tapos after isang week or ilang days is namatay po yung iba. Hindi naman daw po kinagat, wala namang sugat, or bakit daw po namatay. Sa nagtatanong, shout out po. Shout out po sa iyo, sir. Magandang araw. Ganito po guys, minsan kasi pag yung hamster natin is nanganganak tapos namamatayan, pwede pong kinain ng mother. Bakit kinakain? Kasi minsan nagkukulang po ng protein yung mother hamster natin or nai-stress po. Ganun din po yun. Tapos bakit naman nai-stress? Minsan kasi ginagalaw natin, tapos minsan hinahawakan natin yung mga pups niya, which is na hindi po yun advisable. Pag bagong panganak po yung hamster natin, wag po natin hahawakan. Kaya ina-advise ko pag mag-breed na po tayo, natapos na po natin pakastahan yung hamster natin, pag sure na po tayong buntis at malapit na manganak, ina-advise ko na linisan na po natin yung bean cage. I-prepare na po natin yung female hamster natin para sa kanyang delivery. Yun po, para maging safe po yung mga pups natin. Tapos pag naman po, make sure na sakto yung protein na ipapakain natin. Kung may food mix tayo, make sure na mas mataas yung protein, lalo na pag buntis. Tapos magano rin po tayo ng dextrose powder, kasi nakakatulong yun para mas lumakas pa yung hamster natin. Kasi syempre yung mga electrolytes na nawala sa kanya, pwedeng mapalitan ng dextrose powder. Tapos iwas stress din po yun. At the same time guys, pag nakikita nyo pong inaabandon na yung hamster nyo, minsan pwede pong nahawakan natin yung pups na yun, kaya hindi na po inaano ng mother hamster, hindi na po inaalagaan kasi nag-iba na po yung amoy. Pwedeng isipin niya na predator na yun or hindi sa kanya yun. Ayun po yung nangyayari. Kaya wag po natin nahawakan yung mga pups ng female hamster pag bagong panganak. Tapos iwas stress lang po. Ang ginagawa po namin yan sa bean cage para hindi po siya nai-stress is tinatakpan po namin ng tela. Itim po yung itinatakip namin yan pag bagong panganak yung female hamster namin, para hindi po siya ganong makikita dun sa loob. Lalo na yung mga bean cage natin is mga transparent, diba? So madaling makita. Tapos pag may alaga tayong pusa, isa din po yan na stressor para sa mga hamster. Pero may iba namang hamster na is friendly naman sa mga pusa. Ayun lang po yung ko sa inyo advice. Kasi maraming nagtatanong sa akin yan, bakit daw yung hamster niya namatay yung mga pups, hindi naman daw kinain, or bakit kinain yung mga hamster pups bagong panganak, tapos yung iba naman inaabandon na, bakit pinapabayaan. So yun po yung sagot ko doon. Kaya kung mag-aalaga tayo, make sure na hindi natin may stress yung mga hamster natin. Tapos pag magbibigay tayo ng pagkain sa kanya, ibibigay natin sa pamagitan ng kamay, yung hindi tayo matatakot guys. Tapos yung mga treats, gaya ng ginawa ko yan, may mga raisin ako. Yan, binigay ko. Nilagay ko dun sa bean cage. Magsisilbing treats yan para sa kanya. Tapos syempre, matitame ko siya. Kasi inabot ko yan sa pamagitan ng kamay ko. Tapos yung amoy ng kamay ko is maaamoy niya rin.
Yan, kaya napaka-importante guys na mag-research tayo, tapos magtanong tayo sa iba kung paano ba mag-alaga ng hamster. Marami naman pong nagtuturo kung paano. So yung itinuturo ko po is based lang po sa experience sa pag-aalaga. Yan, kasi matagal na rin po kaming nagkikip ng hamster. Dati nagbre-breed kami. Ngayon syempre nasa ibang lugar, hindi na po muna. Kaya pero sasagot pa rin tayo ng mga katanungan about sa hamster keeping. So yun guys, maraming salamat at happy keeping po. Mag-iingat po tayong lahat. Yan.